Scarlett's POV. Habang nanonood ako ng cooking show, may naisip ako. May kasabihan na a way to a man's heart is through his stomach, pero dahil nababaliw na ako, kabaliktaran ang gagawin ko. Sa aming dalawa, mas mahilig magluto si Nathan na naisip ko since sobrang bait at understanding ng boyfriend ko. Nag-request ako sa kanya simula ngayon ako na laging magluluto. Talaga ipagluluto mo ko? Malambing na sabi ni Nathan habang nakakandong ako sa kanya ng upo. Nandito kami ngayon sa sala niya at katatapos ko lang sabihin sa kanya ang request ko. Yes, gusto ko kasi mahasa yung skill ko sa pagluluto at masyado ka ng pagod sa work tas halos lahat ng gawain dito sa bahay, ikaw ang gumagawa. Can you please trust me on this one? Ang sabi ko pa at then nagpout ako ng lips at kinis naman niya agad yon. Okay, ang matipid niyang sagot at muli niyang inabot ang labi ko. At naramdaman kong kumistot ang lagi niya na inuupuan ko kayon kaya napatayo ako. Kahit may suot pa kaming damit, nararamdaman kong init ng katawan niya. Bakit ka tumayo? I'm in the mood. Ang malambing na sabi niya at tinawakan niya magkabilang bewang ko. Panigurado yung mga ganitong tagpo ang mamimiss ko kapag nagkahiwalay kami. Pero dapat ngayon pa lang, sanayin ko nang wala. Nathan, stop. Need ko na mag-prepare ng dinner natin. Ang saway ko sa kanya. Para mas gusto ko mag-order na lang. Ayoko mapagod ka pa sa pagluluto. Ako na lang ang papagod sa'yo. Ang sabi niya bago niya abutin ang labi and gave me sweet kisses. Gosh, ang sarap naman. Girantihan ko pang halik niya pero need ko na talaga ng disiplina. Tama na, vacation is over. Kaya't iniwan ko ang labi niya at bahagya akong lumayo sa kanya. Sorry pero need ko nang simulan magluto. Tumayo siya at sinabing, tulungan na kita. No, ako nang bahala. Sige na, mag-relax ka na lang dyan. Inawakan ko pa ang magkabilang balikat niya at diniin para muli siyang mapaupo sa sofa. Kino ko ang game controller ng PS5 niya at inabot ko sa kanya. Simula magstay ako dito, parang bihira lamang siyang maglaro. Parang lahat ng atensyon niya ay nakatuon lamang sa akin. Mag-chill ka lang. Tawagin kita kapag kakain na, please. Halos pilitin ko na siya para lang maglaro siya at nang makahinga naman ako saglit sa kanya. Okay. Ang nakangiti niyang sagot. Kinuha niya na ang controller sa kamay ko. Buti naman at least kung maglalaro siya, mawawalang atensyon niya sa akin. At ngayon nasa kusina na ako. Okay, ano kayang maluto ko? Nang bigla naman siyang nagsalita, Baby, parang gusto ko ng pasta for dinner. Medyo nilakasan niyang boses niya para masiguro na maririnig ko although tanaw naman namin ang isa't isa. Okay, pasta it is. Anong luto? Ang pabalik namang tanong sa kanya na may bahagyang pagsigaw din. Kahit ano, bahala ka na. Ang muli niyang sagot sa malakas na boses. Kahit ano pala nang may maisip ako Ewan ko na lang talaga kung mamahalin pa rin niya ako sa mga pagkain ihahanda ko para sa kanya. At simulan ko lang pag-prepare ng dinner naming dalawa. Ay, dinner lang pa lang niya. Nagsuot ako ng apron at binuksan ko ang cabinet ko saan nakalagay ang pasta noodles. Kumarin ako ng pot at nilagyan ko ng tubig at nilagay ko sa tapat ng kalan. Pinihit ko ang bukasan hanggang sa lumabas ang apoy. Hihintayin ko munang kumulo ang tubig bago ko ilagay itong pasta noodles. Habang pinakukuluan ang noodles, kumuha ko ng isang buong bawang, binalatan yon at pinitpit ko. Natawa ako sa dami ng bawang at ihahalo kong lahat ng to. Mahilig pa naman si Nathan sa pasta mapa red or white sauce pero this time, walang sauce ang gagawin ko. Naisip ko ay gasa lang sa bawang at lagyan ng chili flakes. Pansin ko kasi parang di siya mailig sa maanghang. Kaya ito ang naisip ko, walang ka-effort na luto. Iniisip ko pa lang ano magiging reaksyon niya. Parang natatawa na ako. Pumunta ako muli sa tapat ng kalan para halu-haluin ang pasta noodles. Para di magdikit-dikit pero naisip ko parang inaayos kong pagluluto. Supposed to be, isasabotahe ko to. Kaya kahit luto ng noodles, hindi ko pa rin pinatay ang apoy. Gagawin kong malabsak ang pagkakaluto ng pasta noodles. Kaya mas niluto ko to na mas matagal bago ko to inalis sa apoy at salain. What the heck? Bakit parang di naman naging malabsak? Ang tagal nang nakasalang nito. Tiningnan ko ang packaging at seryoso. May nabasa ako na nakalagay na stay firm even when you cook longer. Pakiramdam ko tadhana na ang pumipigil sa pagsasabotahe ko Naramdaman ko na naman na may biglang yumakap sa aking likuran. Ang kulit talaga. Tulungan na kita. Anong klaseng sauce ba ang gagawin? Red or white? Ang tanong niya. Anong sinasabi niyang sauce? Wala akong balak gumawa ng sauce at matrabaho yon. Tinanggal ko ang kamay niya mula sa pagkakayakap at kinuha kong non-stick frying pan niya at nilagay ko sa ibabaw ng stove. Ano na nga, tutulungan na kita.
Ang muling pangungulit niya. Dahil hindi ko siya sinagot. Please, Nathan, ang kulit mo naman eh. I wanna do this alone. Please, bumalik ka na sa sala. Sabi ko sa kanya, talagang tinutulak ko siya para umalis siya dito sa kusina. Okay, just wanna make sure that everything's under control here. At naglakad siya pabalik ng sofa habang ako naman naghahanap ng mantika, pero wala akong makita dito kundi olive oil. Social olive oil talaga? Wala akong choice dahil ito lang ang oil na meron siya. Alam ko mahal to ah. Kaya dinamihan ko ang lagay, bahala siyang pumili ulit. At sisimulan ko ng igisa lahat ng bawang na pilitpit kanina. Tapos nilagay ko na ang supposed to be malabsak na pasta noodles kaso hindi umubra. And then binuhusan ko ng pagkadami-daming chili flakes. Biglang nagsinkin sa akin ang huling sinabi niya bago niya ako iwan dito sa kusina. Pwede kong ibalik sa kanya ang sinabi niya para pagsimulan ng away namin. Binilisan ko ang paghalo ng pasta na ma-oily at tadtad ng bawang at chili oil. Pinatay ko na rin ang apoy. Naghugas ako ng kamay, hinubad ko ang apron na suot ko. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ako na malalim dahil eto na naman ako. Mag-a-attempt na naman akong makipag-break sa kanya. Sinimulan ko ang paglalakad ng padabog hanggang sa nahanapan niya ako at pumawewang ako sa harapan niya. Oh my God, you're such a hypocrite. Kunwari ka pang gusto mo kung tuluyan, pero ang totoo naman binabantayan mo lang bawat galaw ko. Ang nasa isip mo, hindi ko kayang magluto mag-isa. Here we go again. Sinimulan ko siyang awayan kahit wala naman talagang dapat pag-awayan. Scarlett, relax. What are you talking about? I just want to help you kaya ako lumapit sa'yo. Ang sabi niya sa malumanay na boses. Okay, ano pa bang bago? Ganito naman siya lagi whenever na gusto kong magsimula ng away. No. Hindi ganon ang pagkakaintindi ko sa huling sinabi mo, like, I just want to make sure that everything's under control here. Tingin mo, sisirain ko yung kitchen mo? Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, wala kang katiwa-tiwala sa akin. Scarlett, wala nang sikat ng araw dahil gabi na. Ang sagot naman niya sa akin, like, muntik na ako matawa sa sinabi niya ha? Pero buti na lang napigilan ko ang sarili ko at nanatiling galit pa rin ang ekspresyon ng mukha ko. You're unbelievable, you know that? Seryoso ako nakikipag-usap sa'yo tas ginaganyan-ganyan mo ko. Kung ano-anong kapilosopohan ang pinagsasabi mo sa akin. You know what? I can't do this anymore. Umalis ako sa harapan niya at naglakad papunta sa kwarto and gosh, nakasunod agad siya kahit ang ginawa ko agad kong sinara ang pintuan at agad nilak iyon. Kailangan kong panindigan ang pagkukunwari ko, nagalit ako sa kanya. Okay? First time ko lang tong ginawa at ikulong ang sarili ko sa kwarto niya. Well, at least, hindi ko siya makikita. Dahil panigurado, konting lambing lang niya at saka bumigay na naman ako agad. Nakatayo at nakasandal ako sa may pintuan at naririnig ko ang ginawa niyang pagkatok. Come on, Scarlett. Please, papasukin mo ako. Ang sabi pa niya at nakailang katok pa siya pero di ko talaga siya pinagbuksan. Ilang beses ka nang nakapasok sa akin sa isip-isip ko. Patuloy pa rin ang pagkatok at pakiusap niya na pagbuksan ko siya hanggang sa tumigil na siya. Mula sa pagkakatayo, umupo na ako at parang naiiyak na ako. Paano kung this time, maghiwalay na talaga kami? This time, totoo na ang pagdadrama ko. May tumuturo na palang luha sa mga mata ko. Mahal ko na si Nathan pero hindi naman po pwedeng maging kami ng matagal. This is not supposed to happen. Ito ata ang karma ko. Una pa lang kasi dapat di na ako pumayag makipagrelasyon sa kanya pero sumigi pa rin ako. Kung minsan naiisip kong sabihin ko na kaya sa kanya, ang totoo, hindi ko kaya. Pagdating sa kanya parang naduduwag ako. Mabuti na sigurong wala siyang alam sa tunay na pagkatao ko. Mas mabuti nang maghiwalay na lang kami sa ganitong paraan. Ang isipin na minsan siyang nagkaroon ng lukaret na jowa kaysa naman malaman niya ang tunay kong trabaho. Ouch! Bahagyang nauntog ang ulo ko dahil bigla namang bumukas ang pintuan. Of course, kondo niya to at may susi siya. Wala naman kasing double lock kaya panigurado mabubuksan niya nga kaagad. May hawak siyang bowl at nakalagay na nga doon yung pasta na niluto ko at nanguya na siya. Ang sarap nito ah. Ang galing talaga ng girlfriend ko. Ang bilis ng gawin, matipid pa sa ingredients. I like it. Okay pala yung gantong luto ng pasta. Tara na, kain na tayo. Ang yaya niya sa akin na parang walang naganap na away sa pagitan namin. At anong pinagsasabi niya na masarap ang luto ko? Kaya tumayo ako at inagaw ko sa kanya ang bowl. Tinikman. Di kasi ako nag-attempt tikman to kanina dahil nga ang nasa isip ko, maanghang naman ang kalalabasan. At isa pa, nag-focus na ako sa pagpaplot kung paano ko siya aawayin. What the heck? Bakit ganito nga ang lasa? Ang sarap nga kahit spicy. Isipin mo, walang kahit anong meat at sauce pero ang lasa talaga niya.
This is not supposed to taste like this. Maybe because of the olive oil? Or sa pasta na kahit matagal lutuin, stay firm pa din? Or pwede rin because of the garlic? Mukhang mali ang diskarte kong damihan ng lagay nun. Or pwede rin naman na mali talaga ako ng diskarte dahil magandang combination ng tatlong ingredients na to. Well, paano ko naman malalaman? First time kong mag-attempt magluto ng ganito. Paano ko pa isasabotahe mga susunod kong dish sa unang trial pa lang, nasarapan na siya kaagad? Napakatanga ko naman talaga eh. Dapat pala asin na lang nilagay ko, hindi chili flakes. Bigla niya akong niyakap at binulungan. Thank you for cooking us dinner. I love you. At hinalikan niya pa ako sa aking kanang pisngi. Di naman ako agad nakapag-react at nakasagot sa ginawa niya hanggang sa hinawakan at hinila niya ng isa kong kamay at lumabas na kami dito sa kwarto. Gosh! Bigo na naman ako sa attempt kong pakikipag-break sa kanya. Ano nang gagawin ko ngayon? Bigo na naman ako pero sabi nga, try and try until you succeed. Hindi umuubra kay Nathan ang ginagawa ko. So naisip ko na mga kaibigan naman niya ang pupuntiryahin ko. Naisip ko kasi malaking influence sa mga kaibigan. Kung mataturn off sila sa ugali ko, malamang sasabihin nila yun kay Nathan. And from there, baka ma-realize si Nathan na di talaga kami ang para sa isa't isa. Actually, na-meet ko naman na si Angelo and Steven at lagi ko rin silang nakakausap through email dahil nga pare-pareho kaming employee ni Nathan at ngayong gabi nga pupunta sila. Nagkayayaan na mag-game night. Akala ko pa nga nung una, magsusugal kami. Yung maglalaro ng poker, mga ganon. Yun pala maglalaro ng NBA. Nakakatawa lang talaga ang hobby ng magbabarkadang to. Walang ka-thrill-thrill pero anyway, since pupunta sila nakaisip ulit ako ng strategy para inisin, galitin, at tuluyan na talagang makipag-break sa akin sa Nathan. Ang plano ko is sabotahe ang game night nila. Ewan ko na lang talaga kung di pa maubos ang pasensya ni Nathan sa mga gagawin ko. Nag-order si Nathan ng chicken wings at bumili pa siya ng mga beer and can at mga chips para pagkain namin. Pero syempre dahil baliw ako, tinapon kong lahat ng yan sa basurahan. Pero syempre kumain muna ako ng ilang wings at uminom pa ako ng isang beer and can. Mabilisan ko yung ginawa habang nasa banyo siya at naliligo. Papalitan ko ang snacks namin. Hanggang sa dumating na nga sina Angelo at Steven, ako ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Binati ako ng dalawa at pumesto na sila ng upo sa may sala. Oh, ba't umupo na kayo? Sinabi ko bang umupo na kayo? Ang mataray kong sabi sa dalawa. Agad namang tumayo si Angelo at Steven nang marinig ang sinabi ko. Bigla naman lumabas si Nathan mula sa kwarto. Tsaka ako nagsalita ng, joke lang, kayo naman. Di na kayo mabirong dalawa. Nag-peace sign pa ako at ngumiti ako sa kanila ng pagkatamis-tamis habang si Nathan palapit na sa amin. Tumawa naman ang dalawa pero hindi ko alam kung peke lang ba yon or what. Lalo na si Steven, para kasing sarcastic eh. Maloko ka pala talaga, Scarlett. Kaya pala halos mabaliw na sa'yo si Nathan eh. Ang pagbibiro sa akin ni Steven pero di naman ako natutuwa. Oo, baliw talaga yung tropa nyo. Ang gusto ko sanang isagot sa kanya pero sa tayong isip ko lamang ginawa. Baby, bakit natayo ka? Tara, upo na tayo, game na. Sali ka sa amin. Ang yaya niya sa akin pero tumanggi ako. Mamaya na lang. Asikasuhin ko muna yung mga snacks. Yon, that's what I'm talking about. Gutom na ako eh. Sabi pa ni Angelo. Ngayon pa lang parang gusto ko nang matawa sa mga foods na ipapakain ko sa kanila. Umupo ka na dito. Ayaan mo na silang kumuha doon. Ang pagpigil sa akin ni Nathan. Gosh, paano ko may sasagawa ang plano ko kung ayaw niya ako na paalisin dito sa sala? Nathan, pabayaan mo na si Scarlett. Pakawalan mo na siya. Tama ba ang pagkakarinig ko sa sinabi ni Steven? Kung gusto niyang pagsilbihan tayo, hayaan mo siya. Ang dugtong pa niya. Yun pala yun. Akala ko naman na kwento na sa kanila ni Nathan na mapapadalas ang paghahamon ko ng hiwalayan. Oo nga Nathan, pabayaan mo si Scarlett. Napakaswerte mo at inaasikaso ng girlfriend mong ubod ng sexy at maganda. Ang pag-second demotion naman ni Angelo. Talagang nambola pa ha? Ewan lang kung matawag pa akong sexy at matanda. So ipapakain ko sa'yo mamaya. Natatawa naman akong tumingin kay Nathan at tinanguan naman niya ako. It means pumapayag siya, naiwan ko na sila. Bilisan mo ha, balik ka agad dito. Ang sabi pa niya sa akin habang ako naman tumalikod na para magpunta sa kusina. Narinig ko naman na muling nagsalita si Steven. Sus, Nathan, kung makapagsalita ka hindi naman
Parang lalabas si Scarlett, ayun lang kusina mo oh. Kung makapagsalita ka parang iiwan ka na ng jowa mo. Muntik na akong mapatigil sa paglalakad nang marinig ko ang huling kataga na sinabi ng kaibigan niya. Parang natamaan ako Hindi sinasadya na tamaan ako dahil yon naman talaga ang bala ko. That is my plan B. Kung hindi pa rin pumayag na makipaghiwalay si Nathan sa akin, bala kong i-ghost na lamang siya. Iiwan ko na lang siya nang walang paalam dahil yun na lang ang tayong magiging option ko. Di naman po pwedeng piliin ko siya kaysa sa trabaho ko. Wala naman kasiguraduhan habang buhay kaming magsasama. Kung pipiliin ko siya kaysa trabaho ko ay panigurado, pagtatawanan ako ng kapwa agents ko, pero wala akong pakialam sa kanila. Ang iniisip ko kung anong sasabihin ng aking boss na si DB. Ang laki pa naman ng tiwala ang binigay niya sa akin nang nirecruit niya ako tapos basta ko nalang itatapon ng dahil lamang sa isang lalaki. Kailangan ko nang gawin to. I am running out of time. Need na talaga namin na maghiwalay ni Nathan. Imbes na chicken wings ang ipapakain ko sa kanila, pinalitan ko ng vegetable salad. At pure vegetable salad lang talaga. Walang halong kahit anong meat, puro gulay lang talaga. Tapos, imbes na potato chips, pinalitan ko ng vegetable chips. Tapos, imbes na beer, gumawa ko ng green smoothie shake. At lahat ng tot binili ko kagabi habang malambing at mahimbing ang tulog ni Nathan. So, talagang, pinano ko talaga to. Hindi naman siya nagtatanong na makita niya ang mga to sa ref kaninang umaga. Nilagay ko sa isang tray ang vegetable salad, vegetables chips at 3 baso ng smoothie shake. Lumapit pa ako sa kanila para iserve sa kanila ang pagkain at drinks. Nang mailapag ko yung in-order kong chicken wings, sa coffee table ang tray. Halata sa mukha ng tatlo ang pagtataka. Scarlett, nasa na yung in-order kong chicken wings? Tsaka marami akong biniling chips at beer. Diba sinabi ko na sa'yo yung nakakainin natin ngayong gabi? Okay, it's time na simulan ko na ang kabaliwan ko. Wala na yung mga hinahanap mo. Tinapon ko ng lahat. Napatunga naman ang tatlo sa sinabi ko. Halata sa kanilang mga mukha ang pagka-shock. Para ako natatawa sa reaksyon ng mukha niya at pinilit ko yung pigilan at pinagpatuloy ko na ang pagsasalita ko. Naisip ko kasi nasa late 20s sa tayong lahat at dapat tigilan na natin ang pagkain at pag-inom ng makokolesterol at simulan natin ngayon. Mag-diet na tayong lahat. Ang paliwanag ko sa kanilang lahat. O Nathan, mag-diet ka na daw. Kainin mo na yung inihanda ng girlfriend mo. Sabi ni Steven kay Nathan habang patawa-tawa. Sinamaan naman ang tingin ni Nathan ang kaibigan niya na halatang nang aasar. Si Angelo naman sinubukang inumin ang green smoothie shake pero agad naman ding binalik. Parang masuka-suka siya sa lasa nito. No, I think I'll pass. Nathan, labas muna kami ni Steve ha. Bili muna kami ng pagkain. Sabi ni Angelo habang kaharap ako and it's perfect. Pinagtatawanan at inayawan ng mga kaibigan niya ang pagkain inihanda ko. Ito talaga ang gusto kong mangyari. Ang i-judge ako ng friends niya para magkaroon na naman ako ng dahilan para awayin siya. Hinga ng malalim at eto na, gagawin ko na ang second wave ng kabaliwan ko. Oh my God, Nathan! Harap-harapan inayawan ng mga kaibigan mo yung food na pinaghirapan ko i-prepare para sa kanila, para sa atin? Ang mangyak niya kong sabi. At nagsimula ako ng panibagong drama na pinamagatang, His Friends Hate Me. Nag-walkout ako sa sala. Nagpunta ako sa kwarto at agad naman akong sinundan ni Nathan. Scarlett, ano na naman bang drama to? Ang seryoso niyang sabi. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. All this time, alam pala niya ang pagdadrama ko? Nagkaroon na naman ako ng another reason para awayin siya. Anong sinasabi mong drama? Ang sabi ko habang nakaupo ako sa kama. Stop this, Scarlett. We're adults. We're old enough to play games. Hindi ka na naman ganyan nang una kitang makilala. You're acting like crazy. Ang sabi niya sa mataas na boses. Gosh, para akong nakaramdam ng kaba dahil first time niya akong pagtaasan ng boses but this is a good thing, right? Ito naman talaga ang gusto ko, ang mainis at magalit siya sa akin. Mula sa pagkakaupo sa kama, tumayo ako. Iniisip ko kung magsasalita pa ba ako pero di ko na ginawa. Ang ginawa ko na lang umalis ako sa harapan niya at pumunta ako sa cabinet kung saan binigyan niya ako ng space para paglagyan ng mga damit ko. Kinuha ko ang travel bag ko at sinimulan ko na ang pag-iempake. Hindi ako tumitingin sa kanya. Ilang beses ko nang ginawa to pero iba ang ngayon. Dati lalapit agad siya sa akin at aagawin ang bag. Pero ngayon halos tapos na ako sa paglalagay ng damit ko. Di pa rin siya lumalapit sa akin.
Siguro tuluyan ang naubos ang pasensya niya, so I guess he hates me now. Na matapos ako sa pag-iimpake, dire-diretso ako naglakad. Siya naman nanatili pa rin nakatayo sa may kama, nakatingin lamang sa akin. Nagawa ko naman siyang lagpasan and again, hindi na naman niya ako pinigilan tulad ng ginagawa niya ng nakaraan. So this is it, mukhang makakawala na ako sa kanya. Nasa sala pa rin si Angelo at Steven ay tahimik lang. Di ko na sila pinansin at nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad hanggang nakalabas na ako sa unit ni Nathan. Nasa loob ako ng elevator nang bigla ko nilang naramdaman na may bumagsak palang mga luha sa magkabilang mata ko. Finally, hinayaan niya na akong iwan siya pero ba't ganito nakakaramdam ako ng kirot sa aking puso? Mali si Nathan ang iniisip. Hindi ako umaaktong baliw dahil baliw talaga ako para gawin sa kanya ang bagay na to.